Guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ito guys, para sa latest update natin, bigyan ko po kayo ng update dito kay Infinix, ang kanila pong mga bestseller na Note 50 series. Dito guys, baka tayo malito sa mga presyohan po nito kasi ito po ay may tatlong klase. Meron po diyang Note 50, naka 16GB RAM 256, Note 50 Pro, parehong 256 pero magkaiba lang po dyan ay yung RAM, pareho po silang 256. At syempre ang kanila pong Note 50 Pro Plus 5G. Guys, para po sa design yan, iisa yan, design yan. Bago tayo pumunta doon sa kanilang GT. Yan, dito po tayo sa kanilang Note 50 Pro. Pag-usapan muna natin. Note 50, yan. Pro Plus, yan. Tapos ang kanilang Note 50 series. So ito guys, para po sa design yan. Yan, itong hawak po natin, ang design po nito is Note 50 Pro Plus. So ang design po ng camera niya sa likod, ganito po, yan, may design po yan sa gilid. Yan, para po sa mga variant, ito isang variant lang po ito. Ito ay merong 24GB maximum RAM, 256GB internal storage. Ang processor po na ginamit dito is MediaTek MediaTek Dimensity 8350. Kaya kung gamer po tayo, pwede pong pang game ito. Itong si Note 50 Pro Plus 5G. At hindi lang yan, kung more on camera din tayo, tama-tama sa inyo ang camera na ito kasi ito po ay merong malinaw na camera. So ito po yung merong 100 times periscope zoom sa camera. O di ba? Pwede tayong mag-zoom ng malayo, 100 times zoom. Tapos ito po ay naka-stable na rin ang video nito. May 4K resolution dito. Kaya kung more on video tayo, naka 4K resolution. At syempre hindi lang yan, pagdating sa charging po nito, naka 100 watts po yan na fast charging at supported po ng wireless. So tap nyo lang po sa likod, naka 50 watts po yan, supported ng 50 watts wireless charging. Itong si Note 50 Pro Plus. Yan, para po sa ating price update, 17,999. So yan po si Note 50 Pro Plus 5G. O di ba? Tapos guys, dito naman tayo sa kanilang Pro. O ito naman po yung 4.5G, ito yung 4G. Yan, dalawang variants po yan, isang 16GB RAM. At ang isa po niyan ay 256GB. So yun lang po yung difference yan guys. Kasi pagdating po sa mga camera, naka 50 megapixel with optical image stabilization din yan. Pwedeng gamitin natin ang pang video niyan, ang front. At yung back niyan na naka smooth video recording, di ba? Naka 60 fps. Syempre guys, kung gamer tayo, guys, ginamitan po ang processor nito na G100. O di ba? Tapos yan, sa mga mahilig dyan maglaro ng Call of Duty, tama-tama sa inyo yan. Tapos hindi lang yan guys, siyempre para naman po sa design, ito naman po ang design ng Note 50 Pro. So kung mapapansin nyo guys, halos same naman po siya ng Pro Plus. Ito lang po, kita nyo po yan, yung guhit sa ilalim. So dito na lang po yung kanya. So yan po yung mga palatandaan natin kapag titingnan po natin ang mga Note 50 series ni Infinix. Ito naman po yung Pro. Yan. Yan, para po sa presyo guys nito, yan, ito ay dalawang variants, yung nga po 16256. Price po natin dyan ay 9,999. Tapos ang kanya pong 24GB RAM 256, ngayon po ay 10,999, dating 11,999. Then ito guys nga pala, wala lang ako may papakita sa inyo ng display po ng Note 50. For Note 50 naman guys, ito 16GB 256 na rin yan. Naka 16GB RAM 256 na rin po yan. Ganun din po yung camera, naka 50MP. Smooth na rin pagdating sa video recording. So same naman po ng design. Nawala lang po yung gilid na yan. Ito po yung gilid na ito, mawawala po yan. So yun naman po ang design ng Note 50. So pagdating naman po sa resolution ng screen, lahat po ng yan ay naka 144Hz po yung screen refresh rate. Yan o, naka Corning Gorilla Glass 144 screen refresh rate po yan. So di ba, kahit wala kayong extra protection, talagang scratch resistance po yan. At kung video naman, so stabilize po ang video natin dyan, di ba? So pwede po natin yung stable video. So check po natin ang video. Pwede po natin ilagay sa 1080 60 frame. Ayan. For smooth video recording po yan. Naka 60 fps.
Yan, para po sa presyo natin dito guys sa Note 50, 8799 ang price natin dyan. So mas mababa pa rin. Pero guys, ang maganda dito sa Note 50 series, yan po ay naka metal frame. Unang-una pong pinagmamalaki guys nitong mga Note 50 series, naka metal frame po yan, matibay po yan. So siya lang po yung naka metal frame ng mga mid-range phone. Mostly nasa mga high-end phone po ang mga metal frame. O di ba? Yan ang ating update guys sa kanilang Note 50. At dumako naman tayo guys sa kanilang gaming phone din, official gaming phone, ang kanilang GT 30 Pro. Tapos naglabas din po sila ng GT 30. So ito guys, GT 30. Ito po yung 11,999. Ito po ay merong ito ay naka MediaTek Dimensity 7400. At syempre guys, ito ay certified na rin na gaming phone din, di ba? Ayan, mas mura, 11,999, naka 16GB RAM 256. Ito po yung non-pro, GT30. Pero guys, maganda dito is 5G na rin. O, diba? Naka GT trigger na rin. O, naka 1.5K resolution, AMOLED display. Kaya ayan, kung naghahanap po tayo ng budget lang na gaming phone, GT30, 11,999. Tapos guys, pagdating naman sa ating eto yung kanilang GT30 Pro, 5G din yan guys. Itong hawak natin, ito naman ay kulay gray. Tapos ang kulay white po niyan, eto po, bali may variants po itong mga to na 16256 at 24GB RAM 512. Yan, para po sa presyo guys ng kanilang 256, unahin natin. Pag 256 po nito, ang kulay po nito ay white and gray, 13,999. Syempre guys, kung gusto natin ng black, ganito po ang box po ng black, 14,999 ang 256GB. At kung 512 naman po ng gray at white, 15,999 po. Yung po yung naka 24GB RAM 512, 15,999. At kung black naman po ulit ng 512, 16,999. Sobrang bestseller po ng mga yan guys. Kaya kung magwalwalan po ang ating gagawin sa ating cellphone, ito na, magsasalba po ng inyong mga cellphone. Diba? Naka-ready po yan. Meron po yung built-in cooling system sa loob. Tapos meron pa po yung extra. Ito po yung ating panglabas naman, external na cooling system din. At the same time, ay nagcha-charge po yan. Kaya hindi po malolobat. Kaya meron po tayo tinatawag na habang naglalaro kayo ng matagal, hindi mag-iinit kasi nga po lumalamig. At the same time, hindi madedrain ang battery kasi nga po nagcha-charge siya kapag ginagamit natin. Ayan, yan po yung kagandahan dito sa kanilang GT30 Pro 5G. O ayan guys, kaya kung hanap natin ay pang game lang din, yan po yung pinaka-latest update natin dito kay Infinix. Ito po yung kumbaga mga top of the line na natin may tuturing sa kanilang mga gaming phone, kasi ito pa lang naman pinakamura pa, mura pa rin naman ng kanilang mga gaming phones. So hanggang dito lang guys ang ating update, kaya sana meron tayong natutunan o ayan, sana may nakuha kayong idea sa mga planong nagpaplanong bumili pa lang po ng gaming phone dito kay Infinix.